Panigurado matatakam kayo sa lulutuin natin ngayon. Ayan na nga, biniyak na ni Colette. So ito na nga, may idea na ba kayo kung anong lulutuin natin ngayon? So nagprepare ako ng dalawang medium size na bangus. Tinanggalan na natin yan ng laman. Oo, yun na nga, gagawa tayo ng rellenong bangus. So una, i-marinate natin ang ating bangus na walang laman sa toyo, kalamansi at konting paminta. So hayaan lang natin siya ma-distribute equally yung marination. Ayan na nga. So gumamit tayo ng food processor. So ayan na nga, meron tayong sili, karne ng baboy, sibuyas, bawang, carrots. Ayan na nga. So pagsamasamahin natin at igiling natin. So ayan na nga. Ito yung first batch ng paggiling natin ng ating ingredients. So ayan, medyo maganda yung kinalabasan. So hindi siya durog na durog, may konting chunks pa. So okay na okay yan. Pang stuffing natin yan mamaya dun sa bangus natin. So ayan na nga. So gawin na natin yung natitirang ingredients. So gilingin natin yan. Ayan na. So lahat na natin yan. Bali yung karne pala ng baboy dito pinakuluan ko para hindi mahirapan yung ating pangmalakas sa food processor. Alam nyo naman na sobrang imported yan. Ayun na nga. So yan. Ito na yung kinalabasan no ating second batch or last batch. Yan na nga. So that's concludes our stuffing sa bangus natin. So medyo marami din siya. Kayo nang bahala kung ilang kilo or measurement ang gagamitin nyo. Kutub-kutuba na lang. So ito na ay tinanggal na laman ng bangus. So ang gagawin natin dyan ay pakukuluan na natin siya sa konting tubig at asin. So make sure na luto siya yung labas at loob. Kasi mamaya ihimayin natin yan. Tatanggalin natin ang tinik para sa ating relleno. So ayan na nga, simulan na nating maghimay. So medyo maduguto kasi talagang sigurado matites ang patience niya dito. Yun lang. So yan na nga, isa-isahin natin yan. Make sure na walang makakasamang tinik sa ating hinimay na bangus. Para smooth lang ang kain natin ay diretso at wala na aberya pa. Ayun na nga. So, inisa-isa ko yan. So, napakahirap talaga magluto nito. No wonder ang mahal nito sa market. Mga box. So, ayan na nga. Isa-isa na natin yan. So, ito yung ating himay na laman ng bangus. So, medyo okay na yan. Ang gagawin natin dito, igigisa natin siya sa konting mantika. So, at this point, maluluto pa masyado. Yun na nga, so maluluto pa lang masyado itong ating laman ng manok. So yun na nga, ilagay na natin ang ating ingredients na giniling kanina. Yung baboy, yung carrots, yung sibuyas, bawang, at kung ano-ano. So isama din natin yung natitirang marination doon sa ating bangus. So lagyan din natin ng konting paminta. Ayan na nga, paghalu-haluin na natin yan. At this point, masarap na yan. May lasa na yan. Kung pwedeng nyo lagyan ng konting pampalasa, gawin nyo lang. Depende sa palasa nyo. Ako nga nilagyan ko ng keso to. So cheese whiz yung nilagay ko para mablend talaga na maayos and equally distributed sa ating mixture. So ayan na nga. At this point, halu-haluin na natin yan. Make sure na talagang nag-incorporate na yung keso natin. At yan ang nga yung pasa. Siyempre, hindi mawawala ang pasa sa relleno. Ayan na nga. So, halu-haluin lang natin yan. Napakasarap talaga nito, mga box. So, minsan lang akong gumagawa nito dahil sobrang napakadugo gawin. Ayan na nga. So, lagyan na natin ng isang itlog. This is going to be served as binder ng ating mixture para hindi siya maghiwa-hiwalay. So, ito yung magdidikit sa kanila. Kaya magtitiken sa kanila. So, ayan na nga. Isa-isahin natin lagyan or i-stuff na dun sa ating bangus. Ayan na nga. So,
kailangan talaga natin ng patience dito. So, gumamit na ako ng kutsara para mailusot natin sa katawan ng bangus yung stuff natin, your ingredients natin. So, ayan na nga. So, nakikita nyo, unti-unti na nagkakaroon ng laman yung ating bangus. Ayan lang. So, we'll keep on doing on this hanggang mapuno natin yung bangus natin na 2 piraso. So, ayan na nga. I'm done with the first one. Ito na nga yung pangalawa. Nilalagyan na natin uli ng stuffing. So, ayan na nga. Para na silang mga sawang busog na busog. Yan na. So, ito na nga yung ating 2 rellenong bangus. So, yun. Tagawin natin dito is, yan, pagulungin natin sa cornstarch and harina para i-prito na natin. Ako, hindi na ako makapaghintay. Siguradong ubos ang kanin natin dito. Walang matitira. At syempre, pampulutan din to. Ilang red horse din ang may tutumba nito. Ayun na nga. So, ayan, almost done na. Yan, so make sure lang na fry natin siya na evenly at golden brown na siya. Yan na nga. So, ito ang ating homemade rellenong bangus na nakakapagod gawin. So, ayan na nga. Sana magustuhan nyo. Ito si Kulit, hindi na nakapagantay. Ayan na, biniyak na niya. Maraming salamat sa panonood.